Ito sa mga may kakilalang OFW, makikita mo mag-post ng picture o video sa social media yan. Sa mga lugar na pinasyalan, ipeflex yung mga bagong gamit kung saan restaurant sila kumain. Isipin mo ilang araw ba mayroon sa isang buwan? Ilang beses ba sila nagpo-post? Paano yung mga araw na wala silang post? Alam pa ba kung kumain sila? Nakakawalaan ng mantika si boy sa accommodation yan. Maswerte kung may itlog at noodles na stock yan. Lala ko, sabi nung kakilala ko sir, malapit na pala yung sweldo. Oh, bakit? May nahiram ba ako sa'yo? Hindi sir, kasi may na-receive ako message sa Pinas. Nagme-message lang daw kapag malapit na yung sweldo, tapos masaklap pa, kapag natanggap na yung pinadala, hindi mo lang nagsabi. After ilang linggo, magme-message uli, ubos na daw yung pinadala, kulang pa. Alam nyo ba, karamihan sa sweldo nila, hindi na tumatagal lang isang araw. Nagmamadali pa para makapagpadala lang. Alam mo ba sitwasyon na tinutulugan yan? Karamihan dyan parang bahay ng kalapate, double deck, tapos 6 sa isang kwarto, tabing-tabing lang ng kumot, minalas-malas pa may kakwartong malakas umilik. Araw-araw trabaho, pag uwi maglalaba, mamalansya para may isang kinabukasan. Tapos magbabakasyon yan. Nakapag-bakasyon karamihan, hindi na sila kilala ng anak o kamag-anak nila. Kasi matagal na hindi nakasama Subukan mo punuhin yung mali ng anak mo. Sila pagalit sa'yo. Kulang na lang sabihin na gano'n pa katagal yung bakasyon mo, bumalik ka na. Hindi ko magawa yung gusto ko. Masisisi mo ba sila? Ano ba sila na hindi mo kasama Masakla pa yung mga mag-aasawa o magkarelasyon na naghihiwalay. Hindi nila maiisip na nag-OFW ka para sa kanila. Ikaw na nag-test, ikaw pa masama. Kaya kung may kakilala kayong OFW, simpleng maalala mo lang sila, masaya na yan.